Sunod mga kababayan. Katulad nito, 'di ba? Katulad nito mga kababayan. Kay dito tayo kay kay Romualdez. Ano nga ba itong kay Romualdez? Kita nyo kanina mga kababayan, si Romualdez, pumunta sa ICI. Ngayon mga kababayan, maraming DDS. Maraming DDS, galit na galit. Bakit? Kasi si Romualdez nagpakita sa ICI at kinuha pang protective witness. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, kapag si Romualdez nagtatago, kinukundina ninyo. Kakalampagin niyo yung bahay niya sa Forbes, susugurin niyo yung Kongreso. 'Di ba yan ang ng mga kababayan, ng mga DDS. Noong si Romualdez na nahimik, ang ginawa nila, kinalampag nila ang Congress, susugurin daw nila sa Forbes Park sa Makati. So ngayong lumabas si Romualdez, ang reklamo na naman nila, bakit kinuha siyang protective witness? 'Di ba? Bakit siya kinukuha ng ICI ng protective witness? So, anong gusto ninyo mangyari kay Romualdez? Ngayon na pumunta at nagpakita, inisyu ninyo. Nung nanahimik yung tao na hindi nagpapakita, sabihin niyo nagtago kasi lumabas na doon sa ibang bansa, sabi ni Amy. Di ba? Ano ba talaga ang gusto ninyong mangyari? Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Nagtatanong lang. Di ba? Biruin mo, nung si Romualdez na nahimik nag-resign, ang sabi nila, asaan na si Romualdez? Lumayas na. Oo, pumunta na sa Pilipinas pa kaya, sabi ni Amy. Ngayon na si Romualdez nagpakita, pumunta na sa ICI, putang inang yan, ano na naman sasabihin ng mga DDS? Tignan ninyo, pumunta sa ICI, hindi na naman makasuhan yan. Putang ina, buti pa nga si Romualdez na sinabihan ninyong magnanakaw. Sinabihan kong magnanakaw, may bayag. Si Sara, na ang sabi, wala siyang ginawang kamalian, wala siyang ginawang katiwalian, pero never sumipot. Kita nyo yan? Si Romualdez na lagi ninyong sinasabihang kurakot, buwaya, bunjing. Sumipot, may bayag. Si Sara, sinabi ninyong malinis, ni anino niya, hindi nyo nakikita. Andyan lang naman paikot-ikot, nagagastos lang ng pera sa gobyerno, wala namang ginagawa. Kasi puro lang naman sekretary at treasurer ang kubikilos. Di ba? Hindi ko maintindihan itong mga DDS kung anong mga napasok sa isipan itong mga to. Katulad nito, ito, mga kababayan, parinig ko sa inyo ha. On the budget process. Ayan. And of course, any information about the insertions on the flood control. That is the basis of my invitation. I'm glad to have shared any and all personal knowledge and information to the ICI because I want to help the ICI in its investigation to support the investigation, the fact-finding, to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Nagpapasalamat ako talaga sa member ng ICI that I was finally given an opportunity to share my side of the story. So, kumbaga sa ngayon, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions. Kita ninyo? Si Romualdez nagpakita. Si Sara, ni Ultimo Anino, wala kang makita. Ayan, Ma'am Gemma Marquez. Ayan, mega love shoutout po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much po. Diba? Diyos mio marimar naman. Oh my goodness. Nung si Romualdez tulog-tulog lang sa pansitan, hinahanap ninyo. Ngayon nung si Romualdez nagpakita, sinabi nyo na naman, bakit kinuha na tawag dito, protective witness ng ICI. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ganito yan. I will tell you frankly. Malalaman mo kasi sa tao kung sino yung totoong nagnakaw. Malalaman mo sa tao kung nagnakaw siya o hindi. Bakit? Ang taong nagnakaw, ayaw maglabas ng salin. Ang taong hindi magnanakaw, ready at naglalabas ng salin every year.
Ito mga kababayan. Ha? I-search ko lang ha. Si Romualdez ba nagdeklara ng salin? Ito ha mga kababayan. Ha? Kasi ito declared salin. Ito ha mga kababayan. Kasi alam ko si Romualdez nagdi-declare. Ito ha. Speaker Romualdez handang isa publiko ang kanyang salin. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Ayan. Ayan na. Handa si dating House Speaker Martin Romualdez na ilabas ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ay kung hihilingin ng Independent Commission for Infrastructure. Sa ambush interview, sinabi naman ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka na ipapaalam niya ito sa komisyon. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na plano niya maglabas ng memorandum para alisin ang pagbabawal sa akses ng publiko sa SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Sa SALN, makikita kung ang ari-arian at net worth ng isang opisyal o kawani ng gobyerno ay angkop sa kinikita nila sa gobyerno. In the heart of changing lives ako. Ngayon mga kababayan, si Romualdez, kung may tinatago, hindi niya ilalabas ang salin niya. Pero si Digong, bakit 2018 dineclared niya at inutos niya sa ombudsman na hindi pwedeng buksan ng publiko ang kanilang salin? So bakit ganun? 'Di ba? Yun lang ang tanong ko. 2018 si Digong, inutusan ang ombudsman na hindi ka basta-basta magbukas ng salin hanggat hindi alam ni Digong na binuksan mo. 'Di ba? Pero sila, si Romualdez, si BBM, anytime pwedeng ilabas. 'Di ba? Oo. Sabi ni Rigor Alaman, bakit sa ICI, sa Senate takot pumunta? Alam nyo, yung Senado kasi, ganito yan. Ang Senado, hindi yan hukuman. Ang ICI, may power sila. Anong power ng Senado? Bakit? Sa Senado ninyo, paimbestigahan. Bakit si Chis nakulong? May witness na kung magkano ang in-insert ni Chis at ilan ang tinanggap niyang kickback. Si Jinggoy nakasuhan. Si Joel Villanueva nakasuhan. Si Chis Escudero nakasuhan. May ginawa ba ang Senado? Nga. Sige nga. Anong nangyari sa Senado ngayon? May nakulong? Buti pa ang ICI kasi abangan lang ninyo. 'Di ba? Kita ninyo, kapag pabor kay Digong 2016 onward, hindi tinatalakay. Pag 2022 to 2025, yun lang ang binuksan. Tapos bakit nyo ipapadala sa Senado? 'Di ba ang sabi ng mga DDS, bakit si Kibuloy sa Senado nyo dalhin, hindi hukuman ang Senado? 'Di ba? Mga DDS, ibalik ko sa inyo. Anong sabi ninyo nung dinala si Kibuloy at iniimbestigahan ng Senado sa pangunguna ni Senator Risa Hontiveros? 'Di ba ang sigaw ninyo? Bakit ka sa Senado dalhin, hindi naman Korte Suprema ang Senado? Anong nangyari? Hindi dinala sa Senado. Anong ginawa? Dinala sa Korte Suprema at sa DOJ. Doon si Kibuloy nakulong. 'Di ba? Doon si Kibuloy nakasuhan. Tapos ngayon, sa Senado ninyo ipapadala? Saan yung mga sinusuka ninyo? Kinakain nyo ulit? Huwag yung gawing tanga, yung mga matatalino, hindi kami DDS. Naalala ninyo? Dinala si Kibuloy sa Senado, anong sigaw ninyo? Bakit sa Senado ihiring at imbestigahan? Hindi naman Korte Suprema ang Senado. Kaya anong ginawa ninyo? Dinala ninyo sa Korte Suprema at sa DOJ. Tsaka palang nakasuhan. 'Di ba? Tapos ngayon, na si Romualdez handang maglabas ng salin sa ombudsman at pumunta ng ICI at korte na mismo. Sasabihin nyo, dadalhin sa Senado? What the heck? Diba? Dati sinabi ninyo, bakit si Kibuloy sa Senado ninyo, paimbestigahan? Hindi naman korte ang Senado. Anong power ng Senado?
Kaya ang ginawa ng mga senador kasi nasabi nila mapahiya tayo sa taong bayan, sige ikaso natin sa ombudsman, sige ikaso natin sa Korte Suprema, sige i-file natin sa Pasig. Oh, nung final sa Pasig, ayun nakasuhan, nakulong ang Kibuloy. Oh. 'Di ba? Oh, ang ICI korte ba 'yan? Sabi ni Anthony Vilches. Alam mo ba ang power ng ICI? Ha? Alam mo ba ang power ng ICI, Anthony Vilches? Ano ang apelyido niya? Anthony Vilches. Pag sinabi ko dito at binasa ko ngayon, ha? Kapag binasa ko ngayon dito ang executive order ni PBBM kung anong power ng ICI, baka magulat ka. 'Di ba? Independent commission 'yan. Ha? Hindi lang Korte Suprema, mas malakas sa Korte Suprema yan. Kasi independent commission yan. Mas malakas pa sa ombudsman yan. Tanga. 'Di ba? Magbasa-basa kayo. May supina power sila. Ang ombudsman wala. 'Di ba? Oo. Baka makalimutan mo pag binasa ko dito ngayon. Ha? Oh. Ano ang rule ng ICI ni PBBM? Baka magulat ka ngayon na executive order. 'Di ba? Oh. Propaganda lamang po yan. Oh, ito ha. Good morning, everyone. I asked to speak to all of you today so that I could bring you up to date and report to the people about what has been happening. Balikan ninyo yung walang kwentang project na ginawa ninyo at ayusin ninyo ng maganda out of your own pocket. One of the things that we are looking at, dahil iniisip ko, kakasuhan natin sila. Okay, the cases will go on, may mananagot, meron dyan makukulong, meron dyan mapafile, whatever. Para sa akin, kailangan buuin nila yung project. Dahil, kung titignan ninyo, may warranty lahat yung project na. Ito ha. Pinangalanan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang chairperson naman ng itinatag na Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga sa anomalya ng mga infrastructure project ng pamahalaan. Sa pagsisimula naman ng investigasyon, muling tiniyak ng Pangulo na walang sasantuhin ng komisyon kahit na kamag-anak o kaalyado sa politika. Oh, kita ninyo? Kita ninyo? Walang sasantuhin. So, ibig sabihin, ang ICI, meron silang power. Pwede silang magsupina, pwede silang magpa-aresto. Ang ombudsman, pwede ba? Dadaan pa rin ng korte yan. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, mga DDS, pag-aralan ninyo. Ito pa, si Clifford, Amacha, ano to? Hindi ko maano yung pangalan niya, dikit-dikit. Pag DDS, bobo talaga yan. Maniwala ka naman. Alam niyo sa totoo lang, ito ilang beses na ako ditong naghamon sa inyo. Hindi ako pumalya. Anong unang hamon ko? Si Digong pag nakauwi, magilit ako ng liig. 'Di ba? Anong sinabi ko sa inyo noon? 'Di ba? Ilang beses ako naghamon sa inyo mga DDS, hindi ako pumalya. 'Di ba? Hindi ako pumalya. Anong hamon ko? Si Digong kapag nakauwi, katapusan ng taon na ito, katapusan this year, 2025, magilit ako ng liig. Nakauwi. Nga. Hindi. Ngayon, hahamunin ko kayo. Hahamunin ko kayo. Ulit. Ayaw ko pangunahan, mapagalitan ako ng palasyo eh. Yeah? Ito. Hindi maghahamon si Kent Garcia. Hindi maghahamon si Kent Garcia nang hindi totoo. Ito ito yung hamon ko. Magilit ako ng lieg, another, kung walang makulong sa investigasyon ng ICI. Mark by word, 4 na tao. Hamon ko. Hanapin ninyo ako kung walang makulong dyan sa ICI. Kasi yung hamon ko kay Digong, wala na eh. Wala nang pag-asa. Tinanggihan na yung interim eh. Mamamatay na yan dyan eh. Hanggang 2026 di na makauwi yan. Diba? Ngayon, hamunin ko kayo ulit. Magputol ako ng lieg, live,
gigilitan ko kung walang 4 na politisyang makukulong dyan ng ICI. Maniwala kayo sa akin. Ha? Mark my word. Di ba? O, ano Dods? Ya? Yan ang sabi ko sa inyo, hindi ako maghahamon ng walang katuturan. Hinamon ko nga kayo, magilit ako ng leeg kung makauwi si Digong. Nakauwi? Mamamatay si Digong dyan, hindi yan makakauwi. Putang ina, pumatay ka ng libo-libo, makauwi ka. Yung matanda nga sa Isabela, nagnakaw ng mangga na kulong. Di ba? Diyos ko, Clayford, huwag kang maghamon kasi kapag DDS lang ang maghamon sa akin, walang mangyayari, bobo yan. Ito, hamon ko sa inyo. 4 na politisyang malalaking isda makukulong dyan. Mark my word. Magputol ako ng leeg kung hindi totoo. Diba? 4 na malalaking politician. Mark my word. Yeah? Ako, naghamon na ako sa inyo. Si Digong, putang ina niya, mabulok siya dyan sa kulungan. Hindi na makakauwi yan. Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, never si Kent naghamon ng pumalya. Mataas radar nito, tahimik lang. Di ba? Kung mataas ang radar ni Maharlika, mas mataas ang radar ko. Pangako ko yan sa inyo. Magigilit ako ng leeg kung walang mga malalaking politician makukulong dyan. Mark my word. 4 na politician. Di ba? Malalaking politician. Mark my word. Hindi na nga sila nagpapakita ngayon eh. Di ba? Babalikan nyo na naman ako kasi sabihin ko, asaan na, walang nakulong, putang ina. Diba? Yun lang. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, buti pa si Romualdez may bayag. Si Sara, kalaki ng poke, walang bayag. Diba? Magilit ako ng leeg kung walang makulong dyan, 4 na politician. Kay Digong, kauwi, putang ina, nakabili na lang ako ng bagong bahay, nakabili na lang ako sports car, nakabili na lang akong 1 hektaryang lupa, si Digong di pa rin nakauwi. Putang ina. Tad na alahas yung bag ko, hindi na makasya yung iba, ninakaw na nga ng mga kasamahan ko sa trabaho. Kinuhaan na nga ako ng singsing pangbayad ng motor. Ninakawan na nga ako ng singsing, si Digong hindi pa rin nakauwi. Putang inang yan. Diba?